everyone and welcome to my channel. Sa video na ito, tuturo sa inyo kung paano magsulat sa cash disbursement book. Ayan. So, ito yung columnar book. Okay? Na, ayan. Ginagamit ito sa bookkeeping. Okay? Tapos, basta magkasabi, itong vlog na to, binigyan ko siya ng mga sasabihin ko sa inyo. Magsasabi ako sa inyo tungkol sa books of account na ito, sa cash disbursement book, at saka may sasabihin ako sa inyo tungkol sa kung paano ba kinukuha yung ating gross sales, kung paano kinukwenta. Okay, tapos susunod tayo sa libro, sasabihin ko sa inyo yung mga pwede natin ilagay sa cash disbursement book. Tapos susunod sa huli, pakitaan ko kayo ng mga cash disbursement book, yung iba-iba, para magkaroon kayo ng for familiarization, para magkaroon kayo idea kung paano gagawin nyo sa cash disbursement book nyo. Kasi naman, syempre, iba-iba tayong ng business, so, iba-iba tayong expenses, iba-iba tayong ng mga nilalagay dyan, okay? Para maisip mo, hindi naman kailangan pare-pareho, okay? So, ano nga ba itong, columnar? Saan ba ito nabibili, okay? Ito yung pinapatatakan natin sa BIR. Pinapatatakan siya. Itong mga to, tandaan nyo itong apat na to, libro na to, sa ating mga non-VAT or kahit na VAT, ay 10 years. So, 10 years na kailangan itabi. 10 years pati yung resibo. At saka itong libro na to ay hindi siya na-expire. So, kung ano yung matapos na libro, kasi kung ano yung maubos, saka lang kayo register ng bago. Yung pagkapa-register, sa unang page yung tinatatak okay? Sa unang page. Sa unang page na ganito, dito nilalagay yung tatak. O kaya, ngayon meron ng oros, pwede ka na dun magpa-register ng books of account mo, tapos ibigyan kanya nila ng QR code, ilalagay mo siya sa unang page, dito mo siya ilalagay, okay? Bago mo siya gamitin. Bago mo gamitin, hindi kayo pwedeng musulat sa cash disbursement book nyo, okay? Yung mga dati yung mga expenses, ilalagay nyo dito, bawal yon. So, kailangan pagkatapos yung makapag-register, saka kayo magsisimula magsulat ng mga disbursement, mga expenses ng inyong negosyo, okay? So, ano ba nilalagay itong expenses? Okay, ano ba nilalagay itong expenses? Yung mga expenses lang magastusin na tungkol sa inyong business. Okay? Kunyari, ano ba yung pwede? Pwede kayong magsulat dito sa libro na to ng mga expenses ng business nyo. Kaso, pwede nyo i-claim. Ang pwede nyo i-claim ay yung may resibo, may dokumento. Kunyari, may loan, kailangan may dokumento. Kunyari, mga nabili ninyong inventories, kailangan merong sales invoice. Okay, nagpagawa kayo, dapat may mga service invoice yon. Kailangan meron kayong dokumento, katunayan na meron talagang ganong expenses. Okay, kunyari, yung mga utilities, water, electricity, kailangan sa may-ari nakapangalan at saka sa address ng business nyo na andoon. Okay? Pero yung pag-claim talaga ng mga expenses ay pwede namang hindi buo. Kunyari, halimbawa, kasi minsan yung negosyo natin sa bahay lang din. So, syempre, pwede kang mag-claim ng water mo, ng electricity mo. Tapos, isang bahay nyo, 3 pamilya pa na andoon. So, pwede nyo i-divide, o pwede nyo, kung ano lang sa palagay nyo, kung pwedeng makonsumo ng business nyo, yun lang ang, yung pwedeng i-claim. Yun, ganun yun. Ayun, ganun yun. Okay, ano pa ba yung, isasabihin ko na rin ngayon. Okay, basta, kunya sabi nga, pwede nyo isulat yung mga expenses nyo. Kunyari, meron kayong binili. Para for recording, para sa sarili nyong, recording, kung, kunyari, nawala yung resibo, pero alam nyo, meron nun, kailangan, lagay nyo sa cash voucher, kung magkano yun, tapos para lang, isusulat nyo dito, para makita nyo lang yung mga record. Pero hindi nyo pa siya pwede nyo na i-claim. Yung mga, kunyari, mga transportation na wala namang resibo, pwede nyo lagyan, pwede nyo lagay dito. Kaso, syempre, hindi nyo yun pwede i-claim kasi hindi naman siya, hindi naman accepted yung resibo na yun. Kailangan may dokumento siya. Kunyari, pero, syempre, may expenses na salary expense. Kung hindi kayo pwedeng maglagay ng salary expense dito, tapos kunyari for documentation lang, kasi may tauhan kayo, kailangan tauhan nyo ay naka-register din sa BIR. Pag nilagay nyo dito sa tax mag payo,
hindi nyo pa pinaparegister ang mga tauhan ninyo, ibig sabihin nun, pwede kayong magkaroon ng penalty. Bakit? Kasi syempre lahat ng mga ng negosyo, lahat ng kumikita, whether that's employee o yung business, is dapat nakaregister sa BIR. So, kailangan nyo pa-register. Pwedeng pa-register yon sa ORUS lang din. Pala mayroon kayong employee and employer relationship, ganun. So, yun, wag na yung i-record sa inyong books of account. Ayan, putin na, ay naalala ko. Tapos, okay, ngayon naman, sabihin ko sa inyo, yung tungkol dun sa, ang binibigyan kasi ng, ang kinukuhanan ng tax, yung ating gross sales. Okay, gross sales. Pero, paano nga ba malalaman ng ating gross sales? Para malaman ng ating gross sales, kailangan total of sales mo, yung kabuuan ng kita mo, whether that is sales or revenue, diba? Sales pag merchandise or goods. Pag revenue, kung ang binibigay mong ay service, ayun. Ay minus natin yan sa ating expenses. Okay? Sa ating expenses. Revenue or sales minus expenses is equals to gross income. Tapos, yun yung ilalagyan ng tax. Okay? Doon yung ilalagyan ng tax. Kaso, iba-iba yung computation ng mga depende sa tax type na kinukuha nyo. Meron kasing tinatawag na 8%. Okay? Meron ding OSD, Optional Standard Deduction. Meron ding itemized. Okay? Yung 8%, ang kwentahan doon is yung revenue nyo, tapos yung minus doon yung 250,000. Okay? So, yung 250,000 na yun, ibig sabihin, yun na yung inyong expenses. Tapos, ang matitira doon, i-times mo sa 8%. Para yun yung tax mo. Pinapakasimple na computation. Revenue mo, tapos i-minus mo yung 250, yun na yung matitira, yun lalagyan ng tax. So, hindi nyo na kailangan magtago ng mga resibo. Wala kayo na i-claim, 250 na yun, fix. Yung optional standard deduction naman is yung revenue nyo o sales nyo, ang pinaka expenses nyo is 40%. 40% ng inyong revenue o kaya yung sales, yung minus nyo yung 40%. Tapos yung matitira, yun yung lalagyan ng tax. Okay? Ganun yun. Tapos sa itemized naman, yun yung talagang kailangan nyong magtabay ng resibo. Yung mga naandito. Nasusulat to dito, tapos ay may mga resibo, dokumento, yun yung pinaka-deduction nyo. May mga negosyo, kung ang business nyo is freelancer, yung mga ganun, yung mga negosyo nyo is service, tapos wala naman kayong mga product, ganun, kukunti yung expenses nyo, hindi yung pwede yung, kaya hindi nyo kukunin yung itemized. Kasi, pag alugi kayo, wala naman kayong i-itemize na kukunti yung inyong expenses. Kaya yung iba naman, kagaya sa ating mga grocery, ganyan, bumibili ka ng items, tapos yan yung business na maganda sa itemize. Kasi minsan, hindi lang 250, pero kung maliit lang negosyo mo, kung 250 lang naman, di ba? So, yun yung mga choices ninyo. Ayan. Kunyari tindahan ka, sari-sari store, hindi mo 10 pesos yon. Tapos 8%, kung sa 8%, kailangan mong tubuan ng 8%, tapos para sa tax na 8%, tapos kailangan mo rin siyang tubuan dagdag ng tubo para sa sa kita mo. Tapos sa naman, OSD, 40% ang doon. Kumbaga, ayun lang sa 10 pesos na yun, 40% doon, yun yung expenses mo. Tapos yung matitira, mga ganun. So, kung kayo ay tinatamad na magsulat ng ayaw mo maraming sales lang gusto nyo isulat, ganyan. Ayos lang na hindi nyo carry rin ang pagsusulat sa cash disbursement book. Pero maganda rin nagsusulat sa cash disbursement book. Bakit? Kasi syempre, para yung matansya nyo. Kasi taon-taon nag-iiba tayo ng tax. So, pag naisip nyo, mas makakatipid pala ako sa itemize. Kasi ang dami kong mga expenses. So, lugi ako, mas yung ganun. So, pwede nyo gamitin yun para makapagtansya kayo sa susunod na decision nyo sa tax na pipiliin nyo. Okay na yun. So, pupunta tayo dito diretso tayo sa cash disbursement book.
So, ito tayo yung cash disbursement book. Okay. So, tingnan ko lang kung malinaw. Okay, ano, medyo maliwanag na. So, ganito ang cash disbursement book. Ito yung date, January 2024. Kunyari lang yan, pero ngayon na April na. Okay, ito yung date, tapos ito, yan. Tapos ang date, siyempre, supplier or description, kayo bahala na kayo kung basta paid to kung kanino magabayad. Bahala na kayo kung anong mas magandang ilalagay dito na description ba or particulars o kaya yung name o supplier. Pero ito hindi pwede mawala, CB number. Yan yung cash voucher na bibili lang yan sa Lazada or magpiso nyo magpagawa kayo. Kumbaga yan yung referral na ginagamit sa cash disbursement book. So kailangan meron kayo niyan. Mga resibo nyo na kunyari meron kayong mga expenses na wala kayong resibo, pwede kayong magsulat doon. Pero syempre hindi niyo pwede i-claim. For ano lang 'yon, para sa inyo lang, okay? Pero yung mga expenses niyo, lalagyan niyo siya gagamitan niyo siya ng cash voucher. So kada number susulatan niyo doon sa resibo na 'yon kung ano yung nilagay niyo dito. Ayan. So, wag nyo din mawala yun. At kailangan sunod-sunod din yung number. At saka yung mga date. Wag nyo kalilimutan. Yung mga date nyo, sunod-sunod yan. Ayos lang sa isang araw, ilang beses kung ano yung mga nangyari nun. Ganun yun. Basta sunod-sunod yan. Okay? Okay. CB number, cash voucher. Ibig sabihin yan. Susunod natin is cash. Itong cash na to, wag nyo kapatan ng amount. Kasi cash, mas maganda cash yan. Kasi pag gumawa kayo ng financial statement, may hinahanap doon cash flow. So, wag niyo nang gagaming amount. Wala ko sinhan na amount low. Okay? Cash dito, ang cash ay naka-credit yan. Tapos EWT, ibig sabihin withholding tax. Credit. Tapos ito yung nilagay ko, lapitan natin, SSS, Pag-ibig. Tapos PhilHealth. Malabo ba? Ayan, PhilHealth. Tapos credit siya. Pinagdikit-dikit ko yung mga credit para walang lituhan. Kasi, lalo na pag mga baguhan, diba dikit-dikit. Pinagsama-sama kasi lang dito sa banda dito. Tapos, itong debit. Nilagay ko dito, taxes and license. Medyo maliit kung hindi nyo taxes and license yan. Tapos, debit, meal expense. Meal expense po ay, ang pwede nyo i-claim lang is meron yung 1% ng inyong groceries, hindi siya pwedeng lalampas. So, pwede kayong magkaroon ng may resibo kayong ganito. Tandaan nyo lang, hanggang 1% lang po ng inyong gross income. Okay, debit, inventories, yung paninda, ibig sabihin nun. Itong mga yan, talagang yung inventories, yung mga ganyan is parang account titles para sa mga yan. Okay? Tapos, debit, utility, expense. So, utility, ibig sabihin niyan yung water, electricity, wifi, mga ganun. Tapos, debit salary. Kung meron kayong pinapasweldo. Tapos, debit rent. Tapos, debit drawing. Drawing, ibig sabihin ng drawing as yung nag-withdraw yung owner. Okay? Siyempre, pwede kang mag-withdraw ng iyong pera. Kasi may personal expenses ka. Siyempre, kukuha sa negosyo mo. Pwede kang mag-withdraw. Ayan, drawing yan. Okay? Sa loans payable, utang mo, syempre dito rin niya kasi palabas kasi ay cash disbursement, palabas ng pera, so loans payable, magbabayad tayo ng utang. Okay? Sa loans payable, kapag nagsulat kayo ng utang nyo dito pinapasok yan sa una sa cash receipts book o kaya sa journal na din. Pag nagpasok kayo ng amount ng loan nyo, tandaan nyo, yung tubo nun is pwedeng isama sa utang nyo. Pagsamahin. Pero lagyan nyo sa journal, lagyan nyo ng story na kunyari utang nyo is 8,000 na may tubo na 2,000, ganun, 8,000 tapos ang tubo is 2,000 kaya naging 10,000 na babayaran mo ng 10 months. So lagyan nyo ng kwento sa journal. Okay? Kasi para merong paglilinaw, ganun. Kasi yung tubo naman talaga is babayaran. Pwede yan ayos yun sa cash disbursement book. Bayarin mo yun. Ayan. Bayarin nyo ng iyong business. Pero, kabaligtaran nyo ng
kunyari may perong kang pera, yung business na bangko mo, business account mo, tumutubo, ang tubo mo, ang ibig sabihin nun is yung, i-declare mo rin yun as your income. Income ng iyong business, okay? Debit gas, syempre yung may gas na expenses, yung mga, syempre nagpagasolina ka. Siguraduhin nyo merong resibo, tapos miscellaneous expense. Kunyari, packaging, plastic, mga ganyan-ganyan, miscellaneous expense, di ba? Tayong mga, mukhang negosyo. Yung iba, office supplies. Kung sa opisina sila, ganun. Okay? Sunod na sumilan natin. Sa una nating, nilagay dito, BAR Business Registration. Siyempre, nagpa-register ka. Number 001. Siyempre, number 1 yan. Tapos, magkano yung cash na ginastos mo doon? Kunyari lang to. Dahil hindi ko naman sigurado kung magkano yung gagastusin nyo doon. 2,000. Tapos, syempre, tatapat mo siya. Yung pasok na cash na yon, ay yung ginastos mo na yan, para saan yan? Taxes and license. So, pareho dapat presyo. Credit dito, i-debit mo sa taxes and license. Okay, sunod. Mang inasal, parehong araw. Syempre, nagutom ka, ay kailangan mo rin ng kumain. So, ayan, lagyan mo ng cash voucher number 2. Tapos magkano? 200. Siyempre, kung kay credit mo yun dito, i-debit mo naman siya sa meal expense, 200. Okay, number 3. Tatlo, ang nangyari noon, Petron. Siyempre, alam mo yun, sa amin, alala ko ng Petron yung gasoline station, kaya inilagay ko. Pwede yung ilagay dito, kung saan kayo nagpagasolina. Ayan, cash voucher, number 3. Tapos magkano yun? 300. Siyempre, malayo yung inano ko. Kano ba nilagay ko doon? 300. Ayan yung gas. Yung gas ko. Ayan. 3. Kasi medyo malayo siya, no? Para hindi ka marito, number 3 yun, di ba? Ayan. Para kahit wala kayong ruler. Ayan. Takata nyo, number 3. Okay? Tapos sunod naman is yung RRJ Trading. Siyempre, yung napakalang sa sales invoice, yun ilalagay nyo dito pangalan nung binila nyo. Ayan. Cash voucher. Kunyari, nabili tayo ng inventories. Tama report naman siya. Kunyari, 50,000 yung nag-gastos natin yun. Yung ginastos natin. Ayan, 50,000. Para saan yun? Sa inventories. Ayan. Tatapat natin siya sa inventories. Debit inventories, credit, cash. Okay? Sunod naman, ABC Trading. Kunyari, magkabukod. Yung ating sa miscellaneous. 005, cash voucher. Tapos, 500 kunyari. Tapos, siyempre, tatapat mo siya sa kunyari, miscellaneous nga ito. Ayan, 500. Kung yung binila nyo ng inventories nyo, andun na rin yung miscellaneous nyo. Siyempre, isang resibo na lang yun. Ganun lang. Tapos, sunod, ito, rent. Okay. Explanation. Rent, okay, magabayad tayo ng renta kung kayo ay may rent. Kaso, ang rent, number 6 siya, cash voucher, ay, kung makita nyo, ang ilalabas nyong pera is 9,500. May withholding tax siya na 500. Ang gabayaran nyo talaga sa rent ay 10,000. Ang gabayaran nyo sa rent is 10,000. Kaso, yung kapag nakaregister yung nyo, mag-withhold kayo. Ibig sabihin, kayo ang papabayarin ng tax niya sa business niya na 5%. 5% talaga yun, hindi ko hinulaan yan. 5% ang talagang withholding tax po ng rent. So, ayan yun. 10,000 yung renta mo. Nakalagay siya sa debit. Tapos, i-credit mo yung withholding tax. Tapos, credit din yung ibibigay mo sa inupahan mo. Sunod naman is water expense. Kunyari, sa amin, water district nung naalala ko eh. Ewan ko kung sino yung ng tubig ngayon. Kung saan yung company yun, lagay nyo dito. Water expense. CV number 7. 300 kunyari lang yan. Okay, 300. Tapos water expense. Ayan, utility expense. 300. Okay. Tapat natin doon. Tapos ang susunod naman Meralco, CV. Kunyari number 8 na siya. Siyempre, sunod nun is 8,500. Yung cash na binara mo, 500. Tapos, ayan, 500. Zero to expense. Susunod naman is yung PLDT. Ayan, number 9, CV. Number 9 naman, na-cash voucher number. Tapos yung kunyari, 1,000 yun. Siyempre, tatapat din natin siya dito. Sa utility expense. Okay, sunod.
owner, asa na ba tayo? Bill dito sunod, employee salary, kaya ito nagpasweldo na tayo. Kunyari, ayan, number 10, CV number 10 na siya. Tapos, credit, 14,000. Kumbaga, ito yung net salary ng iyong mga employee. Yung mga employee. Tapos, mayroon silang tax. Ang mga employee po ay meron din silang subject din sila sa tax. Wait lang. Masyadong maliwanag ata. Okay, subject din sila sa tax. Pero kapag 250,000 pa ba ang salary ng isang taon ng empleyado, wala siyang tax. Kapag may sumobra ng 250, saka magkakaroon ng tax. Kunyari lang meron. Kunyari lang itong number na to. Tapos syempre kailangan meron maghuhulog din kayo sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ayan, kung may tauhan kayo. Meron din sila niyan, kayo din na magbabayad niyan. Bukod sa tax nila, kayo din na mag-remit niyan. Ayan, pinagsama-sama ko na dito, kaya tigi 1,000 yung SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth. Ayan, pinagsama-sama ko na ito. Pero syempre, bukod-bukod silang resibo na itatabi mo. Ayan, tapos yung debit salary, total ng salary niya is 18,000. Debit salary, credit sa SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth, credit 1,000 din sa withholding tax, tapos credit dun sa sweldo niya, net salary niya is 14,000. Ibig sabihin ng net, matapos yung mga binabawas sa kanya. Okay? Tapos sunod, owner personal expense. Yun na lang nilagay ko dito. May personal expense si owner, syempre. Number 11 yun. Cash voucher 11. Tapos kunyari 5,000 yung withdraw niya. Tapos ilalagay natin siya sa debit drawing. Okay? Debit drawing 5,000. Ayan. Tapos, number 8. Number 9 na tayo, PNB loan. Kunyari may loan ka nga. Sinabi ko na kanina, yung paliwanag ko dyan kanina. Number 12 na cash voucher. Tapos, 10,000 yon. Kunyari monthly payment mo doon sa utang mo. Number 12. Ito. 10,000. Okay, loans payable. Yan ang kanyang accounts title, loans payable, bayaring utang. Okay? Ang tapos mong gagawin naman, okay, malapit tayo matapos, buti naman. Tapos susunod mong gagawin, itong mga to, ibababa natin, i-add natin siya. Ayan, itong mga to, add natin. Siya 93,300. Tapos itong withholding tax natin is 1,500. Tapos itong credit, may SSS 3,000. Tapos itong, basta yan, ibababa natin yung mga yan. Okay? Bababa, i-add mo. Ilagay mo sa dyan. Basta i-add natin sila. Okay? Ang tandaan nyo yung debit tsaka credit is equal. Ay dapat laging equal. Okay? O pantay dapat. So, itong mga credit to, credit. So, itatlo siya. Nilagay ko dito. Para sa mga credit sides, ayan, 97,800. Tapos, naman dito sa mga debit side, in-add din natin siya na, ayan, ang add nila, 97,800. So, equal sila. Kapag ka na-add na nagkaroon, pinaka-total, ibig sabihin, lalagyan nyo ng dalawang guhit na ganun. Ayan. So, ito na yun. Meron ba ako sasabihin dito? Okay, tumata tayo sa mga familiarization ng cash disbursement book. Okay, sunod. Meron pa dito nakalimutan yung returns. Returns hindi ako sabi ng sample, pero sasabihin ko lang dito. Okay, ito ngayon yung sample ng sales return. And kunyari kunyari itong si Elena Garcia, na bumili nung January 8, ayan, na may sales invoice na 2, tapos ang binili niya is 200, dumalik siya, tapos nag-return ng product ng binili. So, ganito ang gagawin. Sa cash, sa cash disbursement is tukto nyo lang to. Bali, ganyan. Sa cash disbursement to, pwede rin to ilagay sa journal, o kaya sa cash disbursement kasi maglalabas tayo ng cash. Yun. So, January 11, kunyari January 11 niya binalik, tapos lalagay niya rito ng sales return, tapos sales invoice number 002 kasi yun eh. Si Irene number 2 yung ito yun, yung sales invoice niya. Tapos yung presyo,
Bali, credit siya cash, tapos debit niya is sales. So, magdadagdag kayo ng column ng sales. Kung hindi nakakasya, pwede natin ilagay sa journal to. Tapos, pag nilagay niyo sa journal, pwede natin dagdagan yung kanyang gawin natin tong lagyan na pangalan natin, Elena Garcia. Ayan. Tapos, sales return. Tapos, lagyan natin sales invoice na ganito. Kasi lagyan mo ng konting to record sa journal to. To record sales return this date. Ganyan. O, bali, ganun lang ang example ng sales return. Basta importante, yung cash is lalabas, 200. Tapos, i-debit natin siya sa sales. Ibawas natin siya sa benta. Ayun. Kunyari, kung sa physical store siya, debit sales physical store. Pero pare-pareho lang yun kasi yung tatlo nga yung physical store, Lazada, at Shopee, pare-pareho naman silang sales. Ayun. Thank you so much. Ayan, nakalagay dito, salary expense. Ayan. Nakita nyo, salary expense. Kunyari, yung cash disbursement nyo, ganito. Kunyari, paid to employee. Kunyari, secretary siya, employee nyo siya. Tapos, kunyari, CV number. Kasi expense to, so cash voucher. Tapos, ang credit niya is cash. Okay, credit cash na 20,000. Tapos, debit salary na 24,000. Tapos, credit 1,000 sa tax niya. Tapos, credit SSS payable, 500. Tapos, credit pag-ibig, 1,000. Credit PhilHealth payable, 2,000. So, ang sabi ko dito, pwede nyo siyang spread. Tapos, kung mapapansin nyo dito, yung di sa taas, yung salary na andun sa kabila. Tapos, magkakadikit dito yung sa cash, yung net salary ito. Tapos, yung withholding tax, tsaka yung credit. So, tatandaan nyo lang, basta debit lang yung pinaka-total lang salary niya. Tapos, lahat na yon ay credit. Yun ang pinapakita ko dito. At pwede nyo rin silang spread ng ganyan. Yun. Okay, another example is mananahi business. Kunyari lang yan. Hindi ako masyadong, kunyari ito. Siyempre, namili ka ng suppliers. Ito yung kumaga expenses ng mananahi. Supplier, descriptions. Kunyari dito, ganyan. Kung mapapansin nyo dito sa date na to, ganyan, January 24. So, pwede rin ganyan. January, ganyan. Ang gagawin nyo, paid to, supplier description. Tapos, in-spread niya. Kumbaga, ito, Tela store. O, may binili siyang yun yung magkano yun. Tapos, yung napunta yun para sa binili niyang tela. Pwede niyang, kumbaga, i-column-column yung kada item. Tela, sinulid, karayom, sewing machine. Ayan, nakita nyo per column. So, pwede naman na yung lang is yung tela, sinulid, tsaka karayom is yung kumbaga, niya, raw materials, or ito, tela, sinulid, mga ganun. Tapos yung sewing machine is, yan. Pwede rin siya yung machinery niya, yung kailangan niya. So, ang sinasabi ko po, pwede siyang ganyan. Okay? Ayun yun. Ayun yung ibig ko sabihin. Okay, ito naman kunyari rent expense. Ayan, rent expense. Kunyari ganyan ang gagawin yung din, tapos rent expense. Kunyari WJ Condo Rental Company ang pangalan niya nang nagkaparenta. Cash voucher kasi expense nga to, so voucher. Kunyari yun yung number, credit cash, tapos debit yung rent, tapos yung credit yung withholding tax. Hindi po pwedeng rambulin yung withholding tax sa BIR, 5% ng rent. Pero itong credit tsaka ito, pwede silang pagbalik-balik ta rin. Basta yung kabuang renta is debit, credit yung binigay nyo sa, sa nirerentahan nyo, credit din yung withholding tax. Ayan. Kasi dito, nakita nyo yung cash at tsaka yung withholding tax magkatabi. Tapos, yung rent is na doon sa gilid. Tapos, ito sa gitna. Pero, hindi pwedeng baliktarin kung credit ba siya o debit ba siya. Yun. Ayan, bali that's it everyone. Thank you so much for watching. At sana meron kayong natutunan. Meron ka ba akong nakalimutan? Wala na siguro. Ayan, kung meron kayong tanong. Ayan, sana wala na kayong tanong. Ayan. Ayan, thank you so much for watching and bye-bye. Good luck sa ating business, sa inyong business.